Once again, nandito naman po tayo, no, para mag-usap-usap na naman mga kaibigan, no. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw ulit ay pag-usapan na naman po natin ang isa na namang controversial na post dito si Pera Lucas, no. Sounds like Pera Lucas. Di ba? Di ba? Sounds like, di ba? Pera Lucas. Pera Lucas. Yun. So, ganun lang po yun, no? Kahit pa paano, naagawa tayo ng kalokohan. So, yun nga po, pag-usapan po natin itong si very sensationalized na si Pera Lucas dahil po sa mga kanyang mga banat, no? Sa mga kanyang advocacy na paglaban sa korupsyon. Pero, ano nga ba talaga pinupunto nito si Pera Lucas? So, ito rin pong kanyang mga tinatapik, itong mga politikong kanyang binabanatan ay meron din daw kanalaman sa flood control corruption, sa mga corruption sa kanilang bayan. Sa kanyang patuloy na pagbanat dito po sa mga asawang Rivera ng Tarlac, no, ng Bamban Tarlac yata ito, no. So ayun na nga po, no, sa kanyang masyadong pagbanat sa mag-asawa ay medyo nagkaroon na ng ibang kulay ang kanyang ginagawa. Parang sa tingin natin ay talagang pananakot, no. Pananakot kasi yung ginagawa niya. So dapat talaga bago ka umaksyon ng ganyan, yung tayo mga vloggers, no, mahirap kasi rin na pasukan yung mga ganitong klase ng advocacy, yung lumabas sa corruption, pero okay, maganda eh. Sa akin, ako hindi pa ako buang loob sa ganitong ginagawa ni Pera. Okay sana, pero meron tagang it leaves a bad taste sa ating mga kababayan dyan sa Tarlac. Kasi ang feeling nila na parang sa itong si Pera ay parang nananakot sa mga politiko, nakakasuhan, tinatakot niya yung kasama, ayun naman sinasabi niya, tinatakot daw sa kanya mga politiko dyan, no? Maraming politiko takot sa kanya. So yun nga, tinatakot niya, yun ang ginagawa niya, tinatakot ang mga politiko na isasampahan ng demanda o bibigyan ng kaso. Yun nga pong ginagawa. Kaya sa totoo lang po, ako ay mayroong nakasamang halos pareho, itong alam, lalaki, no? Hindi siya babae. Lalaki, itong nakasama ko before 2022, no? After ng manalo sa PBBM, no? Etong taong to, ganyan-ganyan din. Yung mga mayor, yung mga governor, ganyan din ginagawa, no? Pero ang gusto talaga mangyari ng mga yan ay yung maabutan para tumigil sila sa alang pagngangawa o pag-ano sa mga politiko ng kanang tinitira. So kapag nabigyan na yan, naabutan, titigil na yan eh. Hindi na yan magsasalta against doon sa politiko na kanyang tinitirang una, pero nabigyan, yun, tumigil na. Ganyan po ang tingin ng karamihan sa ginagawa nitong si Pera. Hindi talaga para sa bayan ang kanyang ginagawa, kundi para sa bayan. Yun po ang nangyayari, no? Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan, especially yung mga politiko. Kung meron kayong ganyang kaso, huwag na yung matakot kasi ganun din naman mangyayari eh. Ang mangyayari lang naman dyan, madodouble cross ka. Diba? Madodouble cross kasi meron na awareness na meron ang corruption. Tapos, para matigil yung taong tumitira sa'yo, babayaran mo. Tingin mo titigil yan? Hindi. Meron isang kasama niya o ibang vlogger naman may na same ng kanyang advocacy, ang gagawa laban sa iyo niya. So, gano'n naman gagawin sa iyo. So, ang nangyari, na double cross ka lang. So, if ever na mayroong ganyan, mas magandang harapin yung kaso kung kaasuhan ka ng gobyerno. Yun talaga dapat mong harapin. Hindi yung mga vlogger o kung sino mang taon na tumitira sa iyo para ikaw ay gipitin at magbayad sa nila. Dahil may mga nag-comment, no, sa kanyang pinost, no, first week yata to ng November, this month, o second week na yata, nung pinost niya itong mag-asawang Rivera, no, itong si Congressman Rivera, at si Vice Mayor Evelyn Rivera. Ayan, target niya ngayon eh. Ayan, mga tinatarget niya mga politiko dyan sa may Tarlac, Bamban eh. Ang sabi ito, basahin natin isa sa mga comment ng ating mga commentators dito, no? Ito, sabi ni Dory na lang, mayaman talaga sila, hindi pa sila pumasok sa politiko. At politika yan, no? So, hindi pa sila pumasok sa politiko, tumutulong na mga yan. Love namin mga yan, sabi ni Dory na lang. Ito namang isa, si Ruth Feliciano. So, sabi niya rito, di mo masisira ang kong ng 3rd District. Bakit? May kalaban na ba siya? Ha 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 ha. Yun, no? Isa yan sa mga nag-comment dito sa ating sa comment ni Pera, no? At meron pa isa rito, sabi ni Martin Guzman ang Angles, kahit anong gawin mo na paninira, hindi mo magigiba ang aming congressman dahil mahal ng tao dito sa 3th distrito. Ang dami palang nagmamahal kay congressman, no? Sabi ni Day de la Cruz, tandaan mo, Pera, ang paninira ng kapwa, walang idulot na mabuti, may balik yan, di natutulog ang Diyos. Patawarin ka ng Diyos sa paghuhusga, wala pang totoong batayan. Ayan ang sinabi nitong si Day de la Cruz, no? Ito naman si Ruel Blanco, Lagman, sabi naman niya, Pera Lucas,
Di ka lang nabigyan, kaya di ka tumigil sa kakaputak. Oh, wow naman, no? Parang nakuha niya yung opinion ko rito. Kasi nga, may experience na ako, kaya alam ko na rin naman yung mga ganyang stylean, no? Pero ang existing nga rito, ang nakikita ko, naamoy ko rito, na ginagawa ng isang taong ganito. Kasi meron akong experience na nakasamang ganyan, Akala ko nga nung una, okay siya, magaling magseta, matapang, no? Pero yung tapang pala, may pisyo, tapos, yun nga, no? Pag sa pera, sira. Doon ko na siya napatunayan, pag sa pera, sira.